And lastly, number 3, paano ba natin mapagtatagumpayan ng insecurity? Run. R, replace the lies of the enemy with the truth of God. Then letter U, understand the measuring stick for the kingdom of God. And number 3, letter N, never look for your security in any place other than God. Kanina pinag-usapan natin na ang insecurity ay nangyayari kapag binigyan mo ng authority ang ibang tao na mag-dictate ng buhay mo. Kapag sila ang piniplease mo at kapag ang security mo ay nakabase sa sasabihin nila o magiging tingin nila sa iyo, ay binibigyan mo sila ng authority na kontrolin ka. Pero sa kabaligtaran naman, magkakaroon ka ng security kapag ang binigyan mo ng authority sa buhay mo ay ang Diyos. Ibig sabihin, ang lahat ng gagawin mo ay nakabase lang sa kalooban niya. Ang approval mo ay manggagaling sa Kanya at hindi sa ibang tao. Kaibigan, hindi ka magkakaroon ng security dahil tumaas ang iyong self-confidence. Kung hindi, magkakaroon ka lang ng security kapag tumaas ang confidence mo sa Diyos. Nung si David ay lumaban kay Goliath, hindi naman dahil sa mataas ang self-confidence niya. Kung hindi, meron siyang confidence sa Diyos. Nung tinawag ng Diyos si Moses para ilabas sa Egypt ang mga Israelita, ay insecure din naman si Moses sa kanyang kakayanan. Sabi ni Moses sa Exodus 3:11, sumagot si Moses, "Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto?" Wow, marahil tinatanong mo din si Lord, sino po ako para mag-share ng gospel? Sino po ako para gumawa ng alagad? Sino po ako para pangunahan ng aking pamilya sa devotion weekly? Sino po ako para maging godly influence sa aming trabaho? Alam mo, ang Diyos hindi binigyan ng pep talk si Moses. Kaya mo yan. Lakasan mo lang ang loob mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Hindi. Tingnan mo sinabi ng Diyos kay Moses. At ngayon, ay ito din ang sinasabi niya sa iyo. Sabi sa Exodus 3:12, sinabi ng Diyos, sasamahan kita. Wow! Ito lang sapat na para lumakas ang loob ni Moses. Ito lang sapat na para lumakas ang loob ko. At ito din ay sapat na para lumakas ang loob mo. Hindi po ako matalino. Hindi po ako magaling. Oops, sandali anak, sasamahan kita. Huwag mo kalimutan yan. Ewan ko sa iyo, kaibigan, kung anong dahilan mo kung bakit ayaw mo gawin ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kaya kapag nai-insecure ka, tandaan mo na God is with you. At ganon din ang sinabi niya kay Gideon, sasamahan kita. Ganon din ang sinabi niya kay Joshua, sasamahan kita. At anong common denominator nilang lahat? Lahat sila ay nagtagumpay. Bakit? Para sabihin sa iyo at sa akin ng Diyos na hindi mo kailangan mangamba sa buhay dahil ang sabi ng Diyos ay sasamahan kita. Sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon na tigilan mo na ang insecurity at magtiwala ka sa Kanya. Huwag kang maghanap ng security sa pera. Huwag kang maghanap ng security sa iyong kalusugan, sa iyong asawa o boyfriend o girlfriend. Mamamatay ako pag nawala siya sa akin. Mahal na mahal ko siya. Kaibigan, kung ang relasyon na yan ay hindi kalooban ng Diyos, ay ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo, hindi ka mamamatay kung hihiwalayan mo siya. Huwag mo gawing Diyos-Diyosan ang relationship na yan. Huwag kang humugot ng security sa Kanya. Huwag kang matakot. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos. Tapos huwag ka ding humugot ng security sa iyong trabaho. Huwag kang humugot ng security sa iyong kagandahan. At kung kanino mang kapwa mo ding tao. Huwag mo isiping gaganda na ang pakiramdam ko, liligaya na ako, magkakaroon na ako ng confidence kapag nabawasan ako ng 20 pounds sa aking timbang. O nanalo ako sa loto at nagkaroon ako ng maraming pera. O nagkaroon ako ng bagong kotse. O na-promote ako sa trabaho at iba pa. Kaibigan, huwag mo hanapin ng security mo sa kahit anong bagay maliban sa Diyos. Bakit? Dahil ang lahat ng iyan ay lilipas. Pero ang relasyon mo sa Diyos ay hindi. Kaya tandaan mo ito, intimacy cures insecurity. Kapag hindi ka intimate kay God, anong mangyayari? Mas lalo kang insecure. Pero kung intimate ka sa Diyos, ay magkakaroon ka ng security sa buhay. Kaya kaibigan, huwag mo palitan ang sikretong lugar nyo ng Diyos. Huwag mo palitan ang time nyong dalawa na magkasamang nag-uusap araw-araw. Narealize ko kapag aware ka sa Diyos sa maghapon, hindi lang sa umaga paggising mo, kung hindi involved din siya sa buhay mo, ay wala ka ng time para mag-isip ng sarili mong insecurities. Pero pansinin mo ito, pag malayo ka sa Diyos, ritual lang ang ginagawa mong prayer para lang masabi na nag-quiet time ka, ay ang resulta ay lumalaki lalo ang alalahanin mo sa buhay. May mga taong takot mag-isa. I feel like I'm alone.
Kaibigan, unawain mo ito. You can be alone without being lonely. Pwede kang mag-isa, pero at the same time, ay may peace at joy at confidence. Paano? Kung intimate ka sa Diyos, ay malalaman mo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo siya. Immerse mo ang sarili mo sa kanyang salita at i-apply mo ito sa iyong sitwasyon. Kapag nakakaramdam ka na parang may kulang, ay huwag mo hanapin ito sa isang romantic relationship. O hindi, magpakaligaya ka muna sa presensya ng Diyos. Kaya nga, importante, tandaan mo ito, kaibigan. Kung pinaglalaban mo ang intimacy mo sa Diyos, ay pinaglalaban mo din ang paglayo mo sa insecurities. Kaya nga, ang tanong, ay pinaglalaban mo ba ang intimacy mo sa Diyos? Alam mo, natutuwa ako sa prayer nung dalawa kong anak kasi sabi nila, Lord, help us to become intimate with you. Kaibigan, kailan mo pinanalangin sa Diyos na lumago talaga ang relasyon mo sa Kanya? Kailan ka naging intentional na umulan, umaraw ay walang makakapigil sa iyo sa pagkausap mo sa Diyos araw-araw? Kaibigan, magsimula ka magtiwala sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sabi sa unang 1:3:1, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. At tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kaibigan, bakit ka na-insecure kung meron ka ng isang bagay na wala ang mundo? Ano yun? Ikaw ay minamahal na anak ng Diyos. Kapag nag-aalala ka kung magtatagumpay ka ba, ay isaisip mo na hindi mo kailangan mag-alala sa bagay na iyan kung sumusunod ka naman sa direksyon ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi ang totoong tagumpay ay pag nagawa mo ang purpose ng Diyos para sa iyo. Kaya nga ito ang gawin mong goal. Kahit pa nga sa mata ng tao ay talunan ka o baduy ka o wala kang alam. Okay lang kasi ang totoong success ay hindi ang success na gusto ng sanlibutan. Ang totoong success ay hindi ang kung anong gusto ng tatay mo o nanay mo o ng asawa mo o ng kapitbahay mo o ng boss mo para sa iyo. Kaya nga araw-araw tanungin mo ang Diyos, Lord, anong direksyon mo sa akin ngayong araw na ito? Tanong mo ito sa Diyos simula sa iyong relasyon sa pamilya, kaibigan, trabaho at ministry. Kung nagkamali ka, ay okay lang yan. Bangon ka ulit at matuto sa iyong pagkakamali. Tapos ibahagi mo ang mga pangarap mo sa iyong mga pinagkakatiwalaan na kaibigan. Gumawa kayo ng inyong group na pinag-uusapan nyo ang salita ng Diyos. Magpanalanginan kayo at magpalakasan. Kung di ka pa bahagi ng isang online discipleship group, ay sumali ka na upang makilala mo ang mga makadiyos nating mga kapatiran. Then, ito ang importante na kailangan mo gawin. Kailangan mo matuto mag-give up ng pangarap o plano na hindi naka-align sa kalooban ng Diyos. Kailangan mo matuto na mag-take ng risk para sa plano ng Diyos para sa iyo. Tandaan mo na ang success ng mundo ay iba sa success ng Diyos. Ang success ng Diyos ay maging isang tao ka na katulad ng Panginoong Yesus at isang tao na natutupad mo ang pinapagawa niya sa iyo, sa iyong pamilya, trabaho at ministry. Ang totoong success ay hindi patungkol sa ari-arian o na-accomplish mo kung hindi sa quality ng relasyon mo sa Diyos. Tandaan mo ito, hanggat binibigay mo ang best mo para magawa mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, ikaw ay successful. Kaibigan, marahil tinatanong mo kung paano ba magkaroon ng relasyon sa Diyos. Tama ang iyong tanong, kaibigan. Kasi yung totoong security ay manggagaling sa relasyon mo sa Diyos bilang kanyang anak. Pero ang tanong ay paano ka naman magiging anak ng Diyos? Sabi sa 1:1-12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibigan ay sa talata, ang tatanggap at sasampalataya sa Panginoong Yesus ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibigan, kung itong nais mo ngayon, ay ipahayag mo ang pagtanggap at pagsampalataya mo sa Panginoong Yesus ngayon sa pamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo pong lumago ang aking intimacy sa iyo at magawa ko ang lahat ng ipapagawa mo po sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. Sabi ni Stephen Furtick, don't let your insecurity keep you from embracing your God-given destiny. Kaibigan, wag mong hayaang sirain ng insecurity ang destiny na hinanda ng Diyos
para sa iyo. Maganda ang plano niya sa iyo, pero hindi mo ito maaabot kung magpapatalo ka sa kasinungalingan ng kalaban sa iyo. Simulan mo tumakbo palayo sa insecurities. Run! Replace the lies of the enemy with God's truth. Understand the measuring stick for the kingdom of God, and never look for security in any place other than God. At pag ginagawa mo ito, ay magkakaroon ka ng God confidence. Mag-iiba ang tingin mo sa iyong sarili at mag-iiba ang tingin mo sa problema. Tandaan mo lagi na ikaw ay anak ng Diyos at ang tatay mo sa langit ay ang iyong Diyos. Kaya hindi mo kailangan maging insecure. God bless!